awit, ang mga paa ay sumasayaw sa tugtuging makalangit. Bewang ko'y kumikembot, paa ko'y nagcha-cha-cha, mga kamay kumakaway, pupuring buong sigla, lumulundag pa sa tuwa, sumasayaw, kumakanta. Ito ang tanging alay ko sa'yo, Ama. Bewang ko'y kumikembot, paa ko'y nagcha-cha-cha, mga kamay kumakaway, pupuring buong sigla, lumulundag pa sa tuwa, sumasayaw, kumakanta. Ito ang tanging alay ko sa'yo, Ama. Bewang ko'y kumikembot, paa ko'y nagcha-cha-cha, mga kamay kumakaway, pupuring buong sigla, lumulundag pa sa tuwa, sumasayaw, kumakanta. Ito ang tanging alay ko sa'yo, Ama. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may sayaw. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may sayaw. Problema ay dumarating, ito'y kanyang lulutasin. Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may sayaw. Come feel my world, come feel my life, come take my hand and walk with me. Come feel my world, come feel my life, come take my hand and walk with me. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may ngiti. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may ngiti. Sa labi, problema ay dumarating, ito'y kanyang lulutasin. Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may ngiti. Come feel my world, come feel my life, come take my hand and walk with me. Come feel my world, come feel my life, come take my hand and walk with me. Si Jesus ang lahat sa buhay, lundag, lundag. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya lundag, lulutasin. Problema ay dumarating, ito'y kanya. Come feel my world, come feel my life, come take my hand and walk with me. Come feel my world, come feel my life, come take my hand and walk with me. Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos, di kumukupang. Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Huwag ka nang malungkot, oh praise the Lord. Ang
ang mga isda na lumalangoy ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Ang mga isda na lumalangoy ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Huwag ka nang malungkot. Oh, praise the Lord. Ang mga puno na namumunga ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Ang mga puno na namumunga ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Huwag ka nang malungkot. Oh, praise the Lord. Ang mga sister na magaganda, amen, ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Ang mga sister na magaganda ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Huwag ka nang malungkot. Oh, praise the Lord. Ang mga brother na mga gwapo, amen, ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Ang mga brother sa mga gwapo ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Huwag ka nang malungkot. Oh, praise the Lord. Ang mga na nagpupuri ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Ang partner sa pupuri ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Huwag ka nang malungkot. Oh, praise the Lord. Buhay, buhay, buhay kailan paman. Si Jesus ay buhay, buhay kailan paman. Buhay, buhay, buhay kailan paman. Si Jesus ay buhay kailan paman. Awitin natin ang hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan paman. Awitin natin ang hallelujah. Si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailan paman. Si Jesus ay buhay, buhay kailan paman. Buhay, buhay, buhay kailan paman. Si Jesus ay buhay kailan paman. Awitin natin ang hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan paman. Awitin natin ang hallelujah. Si Jesus ay buhay. Si Jesus ay si Jesus ay ano si Jesus? Panginoon, niaalay namin sa iyo ang aming mga palakpak. Hallelujah. Thank you, Lord. Aming pagpupuri. Ano si Jesus ay Ano si Jesus? Glory, 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 hallelujah. Buhay na buhay ang mga anak ng Diyos. Amen. Amen. So, bago po tayo dumako sa pakikinig ng salita ng Diyos, tayo po muna ay manalangin sa Panginoon sapagkat tunay po na kung hindi po tayo sama ng Diyos, Amen. po tayo magtatagumpay. Yes, Without O God, Lord. we can do nothing. Amen. In the name of Amen. the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Yahweh, sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, magandang umaga po, Panginoon. Yes, Father. Hallelujah. Salamat po, Lord, sa umagang ito, sa napakagandang Oh, glory. umaga Thank you, Lord. sa amin. Thank you, Salamat Jesus. po, Lord, sa bagong buhay at kalakasan na Thank you, pinagkaloob Lord. sa amin, O God. At salamat po, Lord, sa dakong ito na narito po kami magkakapatid, Amen, Panginoon, na kung amen. saan nagkasama-sama, Panginoon, na magkakapatid, Panginoon, na kung saan kami po ay magsasaya ngayong
araw na ito, Panginoon, dalangin po namin, O Diyos, na samahan niyo po kami. Kayo Yes, po ang O. manguna sa amin Yes, upang O Father. ganap po naming maramdaman ang pagmamahal ng bawat Oh, isa glory, sa amin, glory, Panginoon. Jesus. Thank you, Pwede po, Lord. Lord, dalangin po namin kayo po, Amen. Lord, ang siyang manguna sa lahat ng Amen, bagay. amen, amen. Sa aming buhay. Thank you, Upang Lord. ang aming buhay, Panginoon, ay tunay po na Yes, sa iyo Father. lamang. Hallelujah. Thank you, Lord, sa aming mga kapatid, Panginoon, na papunta pa lang rito. Dalangin po namin, Yes, Lord, na Father. samahan niyo po Hallelujah. sila, Panginoon. Kayo po rin ang manguna. Thank you, Lord. Upang makasama po namin sila, Panginoon, Oh, sa glory, pagdiriwang glory, ng glory, pagsasaya Jesus. po namin na ito, Panginoon. Lord, tunay po na ikaw ang Diyos. Amen, hindi amen, nagbabago. amen. Ikaw ang Thank you, Diyos na Lord. higit sa sapat, Panginoon. Thank you, Yes, Lord. Jesus. Dalangin po namin na lukuban mo po kami. Yes, ng iyong Father. banal na Hallelujah. Espiritu sa Thank you, darating, Lord. Panginoon. Salamat po, Lord. Amen. Ang lahat ng kapurihan at kaluwalan sa iyong mapagpalang kamay, Yes, Lord, ay Father. amin na po Hallelujah. pinagkakatiwala ang Thank you, maghapon Lord. dito sa Thank you, aming buhay, Jesus. Lord. To God be the highest glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Tayo po ay aawit na isang praise and worship song. Then makikinig po tayo ng salita ng Panginoon sa pamamagitan po ng ating kapatid na gagamitin ng ating Diyos. Ang ating kapatid na talaga pong tunay na pinagpala ng Diyos na ipinadala po sa atin ang Panginoon ang kanyang lingkod na ito upang higit pong lumalim ang ating pananalig at pananampalataya sa Amen. Diyos. Ang Amen. ating kapatid na si Brother Rex America. So Amen. umawit po tayo ng isang praise and worship song upang ito po ay alay natin sa ating Panginoon. Maestro? Worship daw. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Sa puso ko'y Nais kong awitan ka, uhaw kong kaluluwa'y sambahin ka, upang aking maranasan ang kabanalan ng iyong presensya. Nais ko sa iyo ay sumamba, sa puso ko'y nais kong awitan ka. Uhaw kong kaluluwa, uhaw kong kaluluwa'y sambahin ka, upang aking maranasan, upang aking maranasan ang kabanalan ng iyong presensya. Nais ko kayo ay sumamba. Hanap-hanap ka ng uhaw na puso ko. Hanap-hanap ka ng tigang na buhay ko. sa araw-araw Hanggang sa araw-araw Ay naranasan ko ang presensya mo, ang presensya mo, ang kabanalan mo, kabanalan mo, ang siyang hinahanap. siyang hinahanap. ko. Taas natin ating mga kamay at sambahin natin siya. Sa puso ko'y awitan ka. Yes, O God. Uhaw kong kaluluwa, sambahin ka. Upang aking maranasan ang kabanalan ng iyong presensya. Nais ko sa iyo ay sumamba. Hanap ka ng uhaw na puso ko. Hanap-hanap ka ng tigang na buhay ko. Hangad sa araw-araw Hanggang sa araw-araw ay maranasan ko ang presensya mo, ang presensya ang kabanalan mo, siyang siyang hinahanap. Siyang hinahanap. Hanap ka. hanap-hanap ka ng uhaw na puso ko. Hanap-hanap ka ng tigang na buhay ko.
Hanap-hanap ka ng tigang na buhay ko. Nabigang na buhay ko. Hangad sa araw-araw Sa araw-araw. ay maranasan ko ang presensya mo, Ang presensya mo. ang kabanalan mo, Kabanalan mo. ang siyang Hinahanap-hanap di kita may pagpapalit. Di kita maipagpapalit sa anumang bagay, sa anumang bagay dito sa daigdig. Di ko kayang malayo sa'yo, dahil tanging ikaw ang siyang buhay ko. Di kita maipagpapalit, O Lord. Di kita maipagpapalit sa anumang bagay. dito sa daigdig. Di ko kayang malayo sa'yo, Diyos. Di ko kayang malayo sa'yo. Dahil tanging ikaw ang siyang buhay ko. Ibigin kita, O Lord. Ibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Ibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, ng buong puso, Ng puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. ng buong puso. Ng puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Let us feel the presence of God right now, because we do believe that God is with us. Amen. Damhin natin siya, mga kapatid. Feel Him in your heart. Salamat, Panginoon, sapagkat narito kami sa lugar na ito. And we acknowledge your presence, O Lord God, in the beauty of your creation, O Father. Salamat, O Diyos, sapagkat alam namin, O Diyos, di ka namin dapat makalimutan. Di ka dapat namin maisang-sang tabi, Panginoon, sapagkat sa anumang oras, sa anumang araw, sa bawat pangyayari, Panginoon, ikaw lang ang dapat naming purihin, sambahin, at luwalhatiin. Ikaw ang dapat mauna sa aming mga buhay. Kaya, Panginoon, ayon sa awitin, di ka namin maipagpapalit sa anumang bagay sa daigdig na ito. Maging sa aming mga trabaho o hanap buhay, O Diyos. Di ka namin pwedeng maipagpalit. Kaya ikaw lamang ang aming uunahit sasambahin sa araw-araw. Sapagkat kung wala ka sa amin, kami walang magagawa. Kaya, Panginoon, dalangin po namin na kami ay samahan sa maghapong ito. At ikaw ang manguna sa amin sa lahat ng aming gagawin. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw ay ma-enjoy namin, Panginoon, ang iyong glory, ang iyong kaluwalhatian, ang iyong presence, O Father. Sa anumang gagawin namin sa lugar na ito, Panginoon, dalangin po namin na ikaw ay maparangalan, na ikaw ay maluwalhati, na ikaw, Panginoong Diyos, ay maitaas. Sapagkat yan ang nais mo sa aming buhay, sa anumang gagawin po namin. Kaya naman, O Diyos, inaasahan po namin ang iyong pagkilos, ang iyong paggalaw sa amin. Panginoon, salamat sa biyaya ng kaligtasan. Salamat, O Diyos, sapagkat kung wala ka, wala kami sa aming buhay, Lord. Kaya naman, ibinabalik namin ang karangalan at papuri sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Kristong aming Panginoon, kasama mo at ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you. Thank you. Thank you.
Sabihin natin, good morning, Holy Spirit. Take over in my life and in this place. Amen. Purihin natin siya ng napakalakas. Okay. Salamat sapagkat hindi niyo nakalimutan ang Diyos. At inunan niyo siya. Sapagkat yun ang sabi ng Panginoon, ano, in everything, put God first. Ano? Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras, unahin ang Diyos. Pagkagising sa umaga, hindi agad yung toothbrush or anuman, ang Diyos muna. Amen. Kaya yun po ang mahalaga. Hindi muna yung kape o anuman. Si Lord muna. Okay. So, ang mabuting balita ay galing po sa Romans chapter 12, verse 1 following. Alam na alam niyo yan, ano? Romans chapter 12. Sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Roma, Kabanata 12, talata 1 hanggang 2. Ang sabi ron ng Bible, ano sabi ron? Ano sabi ng Biblia? Sabi ni San Pablo Apostol, siya'y namamanhik sa atin. Ha? Sabi ni San Pablo Apostol, ako'y namamanhik sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Sabi ni Saint Paul doon, ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Pagkatapos sabi ng verse 2, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang malaman nyo kung ano ang nararapat ang kalooban ng Diyos at talagang ganap. So, yun po ang mabuting balita sa atin ngayon. Palakpakan natin ang Word of God. Purihin natin ang Diyos. Yan. Kaya, mahalaga po yun sa anumang ginagawa natin, kailangan unahin ng Panginoon. Sabi ng Mateo 18:20, di ba? 1 plus 1 equals 3. Yun. Sabi roon ng Bible, 2 or 3 gathered in my name, I am in the midst of them. Kaya, pag tayo nagkakatipon, pag inuna ang Panginoon, kasama natin siya. Pag hinuli natin at binaliwala ang Panginoon, demonyo ang kasama nyo. Amen. Amen. Kaya may mga kapahamakang nagaganap dahil inihiwalay ang Diyos. Ha? Mga kapatid, kaya mahalaga, inuuna ang Diyos. Sabi niya sa 18 ng Mateo 20, ano, if there are 2 or 3, ang dami natin ngayon, 2 or 3 gathered in my name. Yung pinag-uusapan si Jesus. Pinag-uusapan ang Panginoon. Sabi niya, I am there in the midst of them. Nanduron ako sa kanilang kalagitnaan. Ayun yung inawit natin kanina. Di man kita nakikita. Di man natin nakikita ang Diyos. God is Spirit. Ha? At nandito siya at kasama natin. Amen. Kaya nga, di man niyo siya nakikita, siya ay ating nadarama. Amen. Di ba? Yung kanyang presence, yung kanyang power, yung kanyang anointing, di ba? Kaya mahalaga po yun, mga kapatid. Alam niyo, pag hindi natin inuna ang Diyos, doon tayo napapasukan ng kaaway. Ha? Sabi ni Saint Paul doon sa sulat sa mga taga-Ephesians ay, do not give a chance to the devil, ano? Wag daw natin bibigyan ng chance o footholds, ano? Yung bang butas, ha? Ang diablo. Kasi pag nabigyan nyo yan, yun na yung kikilo sa inyong buhay. Ngunit pag ang binigyan natin ng chance ang Diyos, si Kristo, pag siya ang nauna sa ating buhay, sabi ng 1 John 4:4, higit siyang makapangyarihan kaysa kay Satanas. Amen. Higit siyang makapangyarihang nasa sa atin kaysa kay Satanas na nasa sanlibutan. Greater is He who is in us than he Satan who is in the world. Si Satanas nasa sanlibutan. Kaya sinabi ni San Pablo, huwag kayong umayon sa mundong ito. Mag-iba na kayo ng isip. Sabi ron, anong iniisip natin lagi? Saan kaya makapangutang? Di ba? Madalas, o kaya sa Pilipinas, ano kaya tumama? Tumama pa lang, yung tumama na kaagad ang iniisip. O dito, anong iniisip nyo? Ganun din. Grabe, ano? Ayun. So, kailangan mag-enjoy. Enjoy your life. Ano? Sabi nga,
Basta't kasama natin ang Panginoon, i-enjoy natin ang buhay. Do not entertain the devil. Huwag nating entertainin ang demonyo. I-entertain natin ang Panginoon. Kaya sabi doon sa Romans 12 verse 1, ang karapat-dapat daw na pagsamba, ialay ang sarili bilang handog na buhay. Ngayon tanong ko sa inyo, buhay ba kayo? Amen. Paano pag naging buhay? There are two kinds of death. Patay physically at patay spiritually. Ang taong patay spiritually, walang relasyon sa Diyos. If you have no perfect relationship with the Lord Jesus Christ, you are dead. Ika'y patay. Kasi tayo'y makasalanan, nagkasalang lahat, wala namang hindi nagkasala. Romans chapter 3 verse 23. All have sinned and fall short from the glory of God. So, dahil sa kasalanan ng tao, sabi ron, Romans 3, sa Romans din, napurgat yung sabi ron ay, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Kaya patay po ang nabubuhay sa kasalanan. So sabi ron, para tayo makasamba sa Diyos, maging buhay sa pamamagitan ng pagtanggap kay Jesus. Relationship with the Lord. Sabi ng John 1 verse 12, sabi ron, John 1:12, ano sabi ron? John chapter 1 verse 12, sabi ron, sila lamang nanalig, sumampalataya at tumanggap sa Kanya ang binigyang karapatang maging anak ng Diyos. So hindi po lahat ng tao'y anak ng Diyos, yung may relasyon lang kay Kristo. We are all created by God, that nagkasala na hiwalay sa Diyos para mabalik kay Kristo at sa Diyos ang ating mga sarili. Kailangan tanggapin si Jesus. Amen. And that is relationships. Kaya sabi ron, sila lamang nanalig tumanggap kay Kristo ang siyang binibigyang karapatang maging anak ng Diyos. Taas ang kamay ng mga anak na ng Diyos. Purihin ang Diyos. Yan. Pangalawa, sabi ni St. Paul, hindi lamang buhay, kundi banal. Sabi ng Bible, no one is holy except God. Walang banal ni isa man sa inyo. Sabi nung mayamang lumapit sa Panginoon, Panginoon, ano pong nais kong gawin o dapat kong gawin para magkamit ng buhay na walang hanggan? Sinabi niya, mabuting guro. Sabi niya, walang mabuti kundi ang Diyos. No one is holy. Sa other translation, no one is holy except God. Ayun, paano magiging banal tayo? Yun yung first step, tanggapin si Kristo. Ang kabanalan ni Kristo isa sa atin. The impartation of the holiness of God is once you receive Jesus in your life. Pag tinanggap nyo si Kristo, ang kabanalan ni Kristo ay isa sa atin. Amen. At hindi mo pwedeng i-deny yun. Halimbawa, tumatanggap tayo ng banal na komunyon, yung ostya. Gayon din naman yung kalabaw, kumakain siya ng mga damo. Yung kalabaw, nagiging bahagi ng buhay niya yung damo. Yung nutrients, yung mga vitamins nung kinakain ng tao, maging yung hayop kinakain, nagiging bahagi ng buhay mo. Gayon din si Jesus. Kaya tinanggap mo si Kristo. Yung kabanalan niya, the attributes o yung katangian ni Kristo and even the character traits of the Lord. Ano yung katangian ni Kristo? Yung Galatians 5 verse 22. Yung pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kahinahunan, kabutihan, kabaitan, katapatan, kabaitan at pagpipigil sa sarili. Sino sa inyo may pagpipigil sa sarili? Yung mga walang pagpipigil, laging galit yan, mas mainit din ang ulo, madaling magalit, madaling magtampo. Yan, yun ay entertain ng diablo, yung walang pagpipigil. Ano pag ang tao walang pagpipigil sa sarili, anong mangyayari sa iyo? Patay. Sira ang maghapon mo. Di ba? Sira yung maghapon mo. Di ba? Kaya sabi rin sa awit, pagpipigil sa sarili. Sabay kayo. Pagpipigil sa sarili. Kung wala ka nun sa buhay mo, sira ang maghapon mo. Kung wala kang pagpipigil sa sarili, mga kapatid, sira yung maghapon mo. Naku, hindi may enjoy yung life. Kaya ngayong araw na ito, mag-enjoy kayo sa buhay nyo. Yan ang nais ng Panginoon. Kaya yung kabanalan ni Kristo nasa atin, katangian ni Kristo, ugali ni Kristo nasa sa atin once we have relationship at nagiging tayong banal sa harapan niya. And then sabi ron sa Romans 12, kalugod-lugod. Diba? Sabi ron,
Ialay nyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal, kalugod-lugod. O, pag tinanggap mo si Kristo, dahil naging banal ka na, dahil kay Kristo, nagiging kalugod-lugod ka sa harapan ng Diyos. Acceptable sa Diyos ang pagsamba mo. Pero sabi ng Panginoon sa Matthew 7:21 to 23, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit. Kasi hindi ebidensya at hindi guarantee na tayo nagdadasal at sumasamba at naglilingkod o umaawit. Ang mahalaga yung matinding relasyon sa Diyos. Yung maayos na pamumuhay na gusto ng Diyos. Yun ang nais ng Panginoon sa atin. Pag yun ay ginawa po natin, mga kapatid, anumang mangyari, di ba? Anumang mangyari, ano mangyari? Maglilingkod pa rin, Hindi nawawala. O nagwawala. Maraming nawawala at nagwawala sa paglilingkod sa Diyos. Diba? Para mga bata, pag inagawa ng laruan, nagwawala. Ganun minsan, pag nawala ng posisyon, nagwawala. Mga kapatid. So dapat po, ang mga naglilingkod sa Diyos, ang mga prayer partners, ang mga tinatawag ng Panginoon, kailangan sa pagsamba natin para maging kalugod-lugod sa Diyos, ialay daw ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay. Buhay with relationship with the Lord. Banal, na impart sa iyo ang kabanalan ni Kristo. Kalugod-lugod because Christ lives in you. Nabubuhay na si Jesus sa puso mo. Ay nung wala pa si Kristo sa iyo, anong nabubuhay sa puso mo? In the center of your heart, capital P na malaki, is your pride. Pride. Hindi marunong magpatawad, hindi makalimutan ang nakaraan dahil sa pride. Pero kapag tinanggap mo si Kristo, malaking P pa rin ang nandun. Panginoon ng iyong di ba yung sa Greek word kasi yung symbols ng Panginoon o Lord ay PX, di ba, nakaganon do sa istola ng pari, di ba, nakalagang P na malaki tapos X na ganon. Ibig sabihin si Jesus Christ na ang sentro ng buhay mo, hindi na yung sarili mo. Kaya masasabi mo na kay Lord, Lord, your will be done. Sabihin nyo nga, Lord, your will be done. Not my will, Not my will, but your will be done. but your will be done. Anong sagot? Amen. Kaya mga kapatid, yun po. So kapag nandun na sa'yo, sa sinabing tatlong yon, kalugod-lugod na yung pagsamba nyo sa Diyos. Anduro na yung perfect relationship, andun na yung tama na pananampalataya, Hebreos chapter 11 verse 6. Without faith, you cannot please God. Kung wala kang pagsampalataya kay Kristo, hindi mo mapiplease ang Diyos. Hindi mo mabibigyang kaluwalhatian o kaluguran ang Diyos. So, yun ang mahalaga. So, sa verse 2 ng Romans chapter 12 sa ating mabuting balita ngayon, sabi ron ay, huwag na kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Ang taong hindi na nakakaayon sa takbo ng mundo, yung may perfect relationship, doon sa verse 1. Kapag nasunod mo yun, you cannot conform to the pattern of this world. Hindi ka na makakasang-ayon sa takbo ng mundong ito. Bakit? Si Kristo na yung nasusunod Lahat ang Panginoon ang masusunod sa iyo. Obedient ka na lang, sunod ka na lang ng sunod. Hindi yung unang buhay natin, tayo ang sinusundan ni Jesus dahil ayaw niyang mapahamak tayo. Ngayon nabaliktad na, si Kristo na ang sinusundan natin. Siya na yung nagmamanage ng buhay natin. Si Kristo ang nagdadrive ng buhay natin. At tayo'y nakasakay lang. Sitting pretty. Di ba? Enjoying your life in His presence. Yun ang masarap. Kaya nagagawa mo ng hindi na sumang-ayon sa mundo kasi kung ano yung sabihin ni Kristo, anak, hindi tama yan. Anak, hindi tamang maglaro kayo ng talong. Kasi double meaning. Nag-i-insist tayo ng negative at saka mga kalaswaan sa isip ng mga musmus na tulad natin. Musmus ang isip, di ba? Kaya, kung nangyari mang naglaro kayo ng talong-talong ngayon kamatis na lang. Amen po ba? Kasi do not conform to the pattern. Yung pattern ng mundo kasi yan Kasi gusto ng demonyo, agawin pa tayo doon sa presensya ng Diyos. Dapat yung gagawin natin, lahat makaluluwalhati sa Panginoon. Mai-enjoy natin na hindi naaagaw yung Word of God sa mind natin ng word ng Diablo na kalaswaan at kamunduhan.
Kasi ganun, napupulyot ang mind natin ng mga negative at mga kalaswaan na kaya nalalason. Pag ganun ang lason ang nasa mind natin, hindi natin maiwasan yung udyok ng diablo. At gagamitin ng demonyo yung lust of the flesh mo, yung pita ng laman. Ayun, kaya dapat hindi po. Amen. Amen. Kaya kung gumawa kayo ng ganun, bahala kayo sa buhay nyo. Amen. Amen po ba? Amen. Bahala kayo managot sa Diyos. Amen. Amen po ba? Amen. Yun, kaya huwag kayo umayos takbo ng mundong ito. Sabi niya, mag-iba na kayo at magbago ng isip. Kaya dapat ang isipan nyo nakatuon kay Kristo. Hebrews 12:2, let us fix our mind or our hearts, our eyes unto the Lord. Tuon nyo ang inyong paningin kay Kristo na siyang pinagmumula ng inyong pananampalataya at siyang nagpapatatag nito. Kaya tatatag ang pananampalataya natin, lalago, uunlad, mamumunga kung kay Kristo tayo nakatuon. Amen. Pero kung sa ibang mga bagay, hindi ka lalago hanggang sa matanda ka na, ang isip mo, ganun pa rin. Ang ugali mo, ganun pa rin. Yan yun yung sinasabing mga matatandang walang tinandaan. Sabi ni Gary Valenciano, di na nagbago, di na natuto. Mga taong di na natuto. So kailangan po, matuto tayo. Matuto tayo sa karanasan, matuto tayo sa pagkakamali, matuto tayo sa lahat. Sapagkat yun ang layunin ng Diyos. Romans 8:28, in all things God works for the good of those who loves Him. Sa mga pangyayari sa buhay natin, may plano ang Diyos, may mensahe ang Diyos, dapat inaalam mo yung mensaheng yun. Nagkamali ka? Bakit ka nagkamali? Tinuturuan ka ng Diyos para matuto. Amen. Diba? Amen. Yun, may naganap. Ha? Nahulog sa butas. Sasabihin ng demonyo, tataga-taga. Hindi, tinuturuan tayo ng Diyos. Amen po ba? Kaya yon, ang Diyos ay nangungusap in three ways. Directly through the Bible. Once you open the Bible, God speaks to you directly through your heart. May pangungusap ang Diyos. Kaya pagkagising sa umaga, open agad yung Biblia. Lord, what is your message to me this morning? Ayun. Kaya yung sinabi ko, Romans 12, yun yung mensahe kanina sa akin ng Diyos. Ha? Yung gospel ngayon ay yung sa Corazin, yung tinatangisan ng Diyos. Yung Corazin, yung gano'n. O tapos pagkatapos, sa Biblia, sa mga mediation o yung mga taong ginagamit. Baka paglabas mo ng bahay mo, nakasalubong mo si mister mo, pinagsabihan ka, ikaw pa yung galit, hindi mo alam, ginagamit yun ng Diyos para ikaw ay bigyan ng mensahe. Yung anak mo, ginagamit ng Diyos. Yung mga preachers, yung mga priest, at mga tao na nangungusap, ay ginagamit ng Diyos. Ang tawag doon ay mediation. And finally, anong kagalakan Ang aking nadarama sa tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita. Nalaman ko ang susi ng kanyang mga himala. sa gabay ng lingkod niya, pinapalatas ang kamay. Finally, ako ngayon may bagong buhay. Finally, ako ngayon ay pinagpala. Finally, ako ngayon ay tagumpay. Finally, sabay-sabay. Yes! Finally! And finally, Yes! Finally! and finally, Yes! Finally! So finally, ang Diyos ay nangungusap, third, sa Bible, sa mga taong ginagamit niya, and finally, nangungusap ang Diyos sa mga pangyayari sa buhay. Circumstances. Natanggal ka sa trabaho,
mayroong mensahe ang Diyos. Baka may ginawa kang di tama sa employer mo. O baka naman may magandang mensahe ang Diyos. Amen. I-increasean. Amen. Diba? Pag magkakaroon ka ng bagong trabaho. So, dalawa lang yun ang mensahe. Maaring nagkamali ka o maaring may magandang higit na mensahe ang Diyos. Merong ibibigay na higit na maganda. The best. Diba? So yun po ang mensahe ng Panginoon. Kaya dapat i-enjoy natin ang buhay at ang araw na ito. Mag-enjoy kayo. Amen po ba? Kayo po ang inyong mga ulo. I pray to God na lahat ng nandito ay pagpalain ng Panginoon. Amen. Na ang lahat ng mga kapatid kong nagbigay ng oras ngayong araw na ito ay bigyan ng himala ng Diyos. Amen. Na ang kanilang mga kahilingang matagal na ay mangyari sa buhay nila. Amen. Sinasaway ko, Ama, ang lahat ng hadlang at balakid. Sinasaway ko sa apoy ng impyerno ang mga hadlang at balakid. At inaangking ko, Panginoon, ang katuparan ng iyong mga promises sa aming mga buhay, ng iyong mga pangako. Salamat, O Diyos, sa biyaya ng kaligtasan, at salamat, Panginoong Diyos, sapagkat kami ay dinala mo sa dakong ito. Panginoon, mula ngayon at magpakailan pa man, tulad ng awitin namin sa iyo, we will praise you till I die. El Shaddai, yan po ay mga pangakong nagmumula sa aming mga puso, na kay aming pupurihin hanggang kamatayan. Panginoon, dalangin ko ang mga taong umawit noon, na hindi pa nga namamatay ay nangawala na, O Lord. Muli mo silang ibalik. Muli mo silang hipuin, O Diyos. Yes, Lord. Muli mo sila, Panginoon, na dalhin sa iyong ministeryo. Opo, Panginoon. At dalangin ko, Panginoong Diyos, maalala nila, ipaalala mo sa kanila Yes, O Lord. ang kanilang mga pag-awit na di kanila ipagpapalit sa anumang bagay sa mundo. Yes, O Lord. Panginoon, dalangin ko po na sila'y itouch mo, Lord. Yes. Father, we pray na ang mga nandito na, Panginoon, ikaw po ang magbalot ng iyong banal na dugo sa kanila Yes, O God. upang hindi sila maaagaw ng kaaway Amen. at manatili, Panginoon, silang tapat na maglilingkod sa iyo Yes. ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, anong sagot? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan ang Diyos. Yung malakas na malakas. Ang itaas ang kamay. And may the Lord God bless us all now and forever. Amen. At inaangkin ko, Panginoon, lahat ng kanilang mga prayer request na matagal na ay answered prayer. Na ang mga Panginoong Diyos na naghahangad na ma-increasean ang trabaho at ang hanap buhay at ang sweldo ay mangyari na, Panginoon. At ang mga wala pang asawa ay bigyan mo na, Panginoon. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Grabe. Ay, umawit ang isa pa. Darama sa tuwing ako'y nakikinig ng mga O, lahat ng walang pang salita. anak, dali, dali, may asawa. Walang pang anak, dali, dali. Walang anak daw, walang anak. Gusto mag-anak. Yung may asawa, ha? May asawa, may asawa, dali. May asawa. Ate, asawa mo. Dali, Andito yung asawa, ha? Baka naman. Magpapapray kayo, wala kayong asawa. Gusto yung magkaanak. Wala na. Anak daw, anak. Anak, anak. Anak daw. Naman. Asawa, asawa, asawa. Finally, ako ngayon ay magbuhay. Finally. Ano si Nun? Finally.
Ako ngayon ay tagumpay, finally. 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 Ako ngayon ay Ako ngayon ay pinagpala, finally. Ngayon ay tagumpay, finally. Ako ngayon ay may bagong buhay, finally. Ako ngayon ay tagumpay, finally. 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 Yes! Finally. Awit ang mga paa ay sumasayaw sa tugtuging makalangit. Biwang ko'y kumikembot, pa ako'y nagcha-cha-cha. Mga kamay kumakaway, pupuring buong sigla. Lumulundag pa sa tuwa, sumasayaw, kumakanta. Ito ang tanging alay ko sa'yo, Ama. Biwang ko'y kumikembot, pa ako'y nagcha-cha-cha. Mga kamay kumakaway, pupuring buong sigla. Lumulundag pa sa tuwa, sumasayaw, kumakanta. Ito ang tanging alay ko sa'yo, Ama.